From Grab Food to ano ulam? From Starbucks to 3-in-1 instant coffee. Bakit pagkatapos ng ilang araw ng sweldo, bigla ka ng expert sa 101 ways to cook pancit canton? Like, wow! Congrats sa promotion mo! From employee to survival chef. Bakit ba laging hindi umaabot ang sweldo tuwing petsa de peligro? Flashback! 15 pa lang ngayon. Yes! Dumating na ang pinakahihintay kong notification. Salamat, Lord. Pumasok na ang biyaya. Mamaya kakain ako ng masarap. Hindi instant noodles, hindi tinapay. Full meal, baby. Alam mo yung feeling ng sweldo day? Yung buong buwan mong pinagdaan ng traffic, deadlines, toxic work, lahat yon biglang nagiging worth it. Sigurado marami na naman taong mag-withdraw ngayon. Kaya pala pagkagising ko pa lang, iba na ang energy ko. Sweldo pa lang ngayon. Finally! Pagkatapos ng 2 linggo na pagdurusa, may pera na ulit ako. Hello mga anak! Matagal ko kayong di nakita. Tara, pasyal tayo. Okay, saan kaya masarap kumain? Wow! Iba talaga kapag may pera. Parang mas masaya ang paligid. Lahat makulay, lahat mukhang masarap. Ilang araw akong nag-ulam ng itlog. Today, babawi ako. Kahit wala akong kasama, may sweldo naman ako. Makabili nga ng milk tea. Wow! Ang sarap! Ay, may sine. Ang tagal ko nang hindi nanonood. 1 ticket please. Wow! Ay teka, isa pang milk tea habang pauwi. Wow! Grabe, rush hour at sweldo day pala ngayon. Mas mahaba pa to sa relasyon ko. Alam ko na gagawin para ma-solve ang problema. Ako po yung nag-book ng Grab. Wow! Sana all. Flex ka, kuya! I deserve this. Welcome to Survivor Philippines! Petsa de Peligro Edition. Sa likod ng bawat payday, may isang species na mabilis mag-evolve into broke. Makikita natin dito ang Homo gastosaurus. Kahapon lang, full tank, may milk tea, may burger, may grab ride pa. Kapag papunta na ang petsa de peligro, napipilitang mag-shift ang Homo gastosaurus into survival mode. Okay, Monday, sardinas. Tuesday, kalahating sardinas. Wednesday, amoy ng sardinas. Thursday, alaala ng sardinas. Friday, imagination na lang. Paano ko to pagkakasyahin hanggang next week? Pero dahil nanonood ako ng Piso Playbook, Naging mas matalino na ako sa pera. Makasubscribe na nga din. Kayo rin, bago kayo kumain ng imagination sardines. Ano ba talagang nangyari? Invisible spending. Yung mga maliit na gastos na hindi mo nare-record. Milk tea dito, merienda doon, fast food shopping, at kung ano-anong deserve ko to. Kapag pinagsama, boom! May black hole sa wallet mo. Let's do a math breakdown. Restaurant meal, 350. Milk tea, 100 pesos. Cinema, 400. Snacks, 150. Grab ride, 200. Another milk tea equals 200. Total,
1,300 in one day. Kung 10,000 piso ang sahod mo, 13% ng sweldo mo naubos na hindi mo napansin. In one day. Hindi dahil sa bills, hindi dahil sa emergencies, but because of human impulse behavior. Parang magic trick. Pero hindi naman ako magician. Ganito pala talaga ang adulting. Nagiging Houdini yung sweldo mo. Tip number 1. Track your spending. Ito ang unang step and I'll be honest, ito ang pinaka nakakatamad pero pinaka importante. I-record mo lahat. Yes, pati yung 10 piso fishball sa kanto. Bakit? Kasi karamihan sa atin, biktima ng tinatawag na financial ghosting. What is that? Yung tipong pagising mo nung Lunes, may 2,000 piso ka pa sa wallet, pero pagdating ng Miyerkules, 150 na lang. At wala kang idea kung saan nagpunta yung 1,850. Hindi siya ninakaw. Nag-evaporate siya sa maliliit na bagay. The psychology behind this? Kapag nasa papel o nasa app ang gastos mo, hindi na magical ang wallet mo. Nawawala yung illusion na marami pa naman akong pera. Tip number 2. Envelope system. Old school? Yes. Effective? 100%. Ang problema kasi sa atin, isang ATM lang ang gamit natin sa lahat. Doon papasok ang sweldo, doon kukunin ang pambayad sa kuryente, doon din kukunin ang pambili ng bagong sapatos. Ang tawag dyan, financial chaos. Para kang nagluluto ng sinigang, pero lahat ng sangkap pinagsama-sama mo sa isang kaldero. Lasang ewan, di ba? Envelope system. Pagkasweldo, hati-hati agad. Bills, groceries, fun money, emergency. The golden rule. Kung ubos na ang fun money envelope mo sa unang linggo pa lang ng buwan, sorry, pero wala ka ng gala for the next 3 weeks. Yan ang reality check. It creates psychological boundaries. Ang nangyayari kasi sa atin, kapag nakita nating may 10,000 piso pa sa ATM, feeling natin rich tayo. Kahit na 9,000 doon ay pambayad pa sa utang at kuryente. We spend based on the balance we see, not the balance we actually own. Pwede din digital. Yung mga digital bank na may separate savings pockets, life-changing. Check mo sa episode naming Digital Bank Secrets. Tip 3. Pay yourself first. Karamihan sa atin, ang formula ay income minus gastos, ang natira ay savings. Mali! Kasi sa totoo lang, may natitira pa ba? Wala. Pay yourself first. The 70-20-10 rule. For Filipinos, mas realistic to 70% for needs. Dito na lahat ng renta, kuryente, pagkain, pamasahe. Kung hindi ka siya ang 70% sa lifestyle mo, ibig sabihin, you are living beyond your means. Kailangan mo nang mag-downgrade ng apartment. 20% for future you. Ito yung pay yourself part. Savings, emergency fund, investments. Bakit 20%? Kasi ang future you ay tatanda. Binabayaran mo ang sarili mo para sa freedom mo balang araw. 10% for guilt-free fun. Yes, pwede ka pa ring mag-milk tea, pero hindi every emotional crisis. Ito yung pinaka-importante para di ka mabaliw. Pwede ka pa rin bumili ng skin sa Mobile Legends, pero 10% lang. The psychological hack. Kapag nag-milk tea ka gamit ang 10% na to, hindi ka nakokonsensya. Kasi alam mong nabayaran na ang bills mo. At nakapagtabi ka na para sa future mo. Ang petsa de peligro ay nangyayari kasi ninanakawan mo yung 70% needs mo para ibigay sa 10% fun money. Inuna mo yung masaya bago yung survival. Kaya pagdating ng A15, wala ka ng pambayad sa kuryente. Pero
may bago kang sapatos. Ang tawag dyan, self-sabotage. Paano kung maliit talaga sweldo ko? Kulang pa nga sa pamasahe. Valid yan. If your income is objectively too low for your basic survival, hindi budgeting ang problema mo. Income ang problema mo. Huwag mong pilitin pigain ang tuyong sponge. Instead of spending 5 hours a day scrolling sa TikTok or marites sa kapitbahay, use that time to learn a new skill. Mag-freelance ka. Mag-aral ka paano magbenta. Meron din akong video about 100 best sidelines this 2026. Ilalagay ko sa description ang video. Petsa de peligro is not a financial status. It's a mindset. You work too hard para lang ma-stress after ng sweldo. You deserve a life where hindi ka natatakot sa calendar. You deserve to be the boss of your money. Hindi yung pera ang boss mo. Goodbye!